walang pinagbago si Tita Doria. Parang hindi man lang nag-edad. 'Di ba? Pero ang tagal na pala nun. 'Di ba? Ilang taon na pala yung nakalipas. Parang ang bilis lang nga nang nangyari. Pero ang dami nang nangyari kung usapan naman natin ay I am. Kasi nung na-meet yata kami ni Tita, kaka-millionaire pa lang namin nun. 'Di ba? Parang 1 or 2 million si Mentor MJ, di pa millionaire nun. Pero ngayon, magte 10 million na rin si Mentor MJ. Ganong kabilis. 'Di ba? Ilang taon lang. So ganun siya, no? Matagal or maraming mangyayari sa'yo in the next 5 years kapag ginawa mo si I am. Kung tingin mo mabilis lang talaga siya, yes, pero ang daming pwedeng mangyari sa'yo sa loob ng 5 years. Same sa company natin. Ang company natin, tingin natin, 5 years lang yan. Okay? Dadaan lang yan, pero hindi po ang company. Ang next 5 years nito ay magiging sabog. Type mo nga dyan, sabog. Okay? Sasabog talaga yung network. Iba na yung tingin ng tao sa network marketing. Hindi na katulad dati, na kapag ka sinabing networking, ay scam yan. Pero ang I am worldwide ngayon, pagka sinabi mo pag may kakilala ka na hindi pa alam or kahit papano may familiar lang siya sa product natin or sa company natin, ang sasabihin mo kung maganda yan. Hindi na siya tulad dati. Na dati, ay, naku, alam ko na yan. Networking, naku, alam ko na yan. Scam yan, ganyan. Pyramiding lang yan. Pero iba, pagka nakita mo si IAM, dahil sa dami ng mga billboards, dahil sa dami ng um, mga printouts or yung mga nakikita mo sa mga dyaryo, sa mga social media accounts, etc. Lahat yon. Pag pinag-combine mo, makikita mo na ang company, ang ganda ng pangalan. 'Di ba? Ang ganda ng pangalan ng company. Depende lang talaga sa atin kung paano mo rin nakikita. Kaya nga sabi ko sa inyo pong lahat depende yan kung paano mo ipaparamdam. Kung 1 word, 2 words, di niya mararamdaman yan. Pero pag ginalingan mo sa pagkukwento, maiintindihan niya bakit maganda yung company natin. Okay? So, ano ba yung mangyayari in the next 5 years sa company? Okay? Number one, 'di ba? Anong sabi ni Press? We will be expanding sa mga countries na to. So magkakaroon tayo ng offices malapit dito sa Pilipinas. So ang gandang opportunity nito, South Korea, Singapore, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan. Sino pa po dito ang hindi pa nakakalabas ng bansa? Type 2. Kung hindi ka pa nakakalabas ng bansa. O hindi pa. O, dito magkakaroon ka ng napakaraming reason kung bakit ka lalabas ng bansa. 'Di ba? Dahil dito sa pag-expand na 'to. Ang gaganda ng bansa na 'to kasi malapit lang sa atin. Okay? Napakalapit lang natin sa ayan, Hong Kong, 'di ba? Noong nakaraan nga, nag-Hong Kong tayo, nag-Singapore tayo, tapos South Korea narating na rin natin, Thailand, yan hindi ko pa napuntahan through IAM. True, I am. Pero nakapunta na rin naman. Malaysia, Indonesia, tsaka Taiwan. Etong mga bansa na to, ito kasi yan ano yung effect niyan? Bakit maganda? Bakit nakikita natin na magpa-progress talaga ang I am worldwide dyan? Etong mga nearby countries na to, syempre, may mga Pilipino dyan, tama po? Marami bang mga OFW na Pilipino? Baka meron nga dito na galing Hong Kong. Meron po ba dito na ayun, halimbawa natin si Mentor Anisha. Ayan, si Mentor Anisha may team na yan sa Hong Kong, ano. Ngayon ang maganda dito sa IAM, you will have reasons nga para makapunta diyan. Okay? So, maraming OFW na pwede tayong matulungan sa product tsaka sa retirement plan nila. Okay? Sa US, may mga taga-US po tayo dito, no? Pag tinanong namin ng mga taga-US kasi if they are planning na mag for good dito sa Pilipinas, ang sagot po nila masarap sa Pilipinas pero okay, masarap sa Pilipinas pero maganda kasi benefit sa ibang bansa. Tama po? Agree? Oo.
Maganda kasi ang benefit sa ibang bansa, sa US, Canada, ganyan. Pero pagdating po kasi sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, yan, Taiwan, ang lahat ng yan, na OFW, they are planning to retire sa Pilipinas. Hindi po nila plan na mag-retire sa or mahabang buhay magstay doon sa mga bansa na binanggit natin. Unless they have a good job. Okay? Depende sa trabaho kasi. Okay? Depende sa benefits na nakukuha. Pero again, sa Hong Kong, alam niya ni Mentor Anisha, 'di ba? Kung anong klaseng buhay ang meron sa OFW sa Hong Kong, ibang klaseng kayod ang ginagawa po nila doon. 'Di ba? Makikita mo sila sa mga park kapag ka Sunday, nagbebenta ng kung ano-ano. Tama? Para lang may pandagdag, para lang may pang, alam mo yun, yung nag-hustle pa rin sila, 'di ba? Hindi enough yung kinikita, parang ganun ang ibig po nating sabihin. Wait lang. Kaya naman, ang magiging effect nito, pag ikaw nag-market ka sa mga area na binabanggit natin, pag nag-market ka sa mga area na sinasabi natin, you have a good chance na magkaroon ng malaking grupo. 'Di ba? At pag nagkagrupo ka diyan sa mga bansa na 'yan, 'di ba, marami ka nang matutulungan, unti-unti mo natin silang pauuwiin. 'Di ba? Unti-unti natin sila na matutulungan na magkaroon ng retirement plan. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa nakatayo yung office, kailangan na natin diyang mag-market. Are you there? Tumigil na naman. Hindi po. Ayun, nawala na naman pala. Nagkaroon na naman po tayo ng technicality, no? So, ganun talaga. Okay.